Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 30 to December 6, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details sa personal reading is in description below. Paki-check na lang po. General reading tayo sa Sagittarius ha. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Tingnan natin energy mo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa barahang kapalaran, nasa inyo pa rin ang desisyon na to. Huwag niyo ipilit kung hindi niyo to energy. Gawin yung gabay, yung mga warning sign. Hindi siya negative warning siya. Para magkaroon kayo ng positive sa buhay. Pero kung gusto niyo lang talaga ng positive, ang gusto yung marinig, hindi ako iyon. Hindi itong channel na to. Kasi ako, sinasabi ko yung, teka, ayos ba yung mic ko? Yung nakikita ko. Energy ni Sagittarius this week. Energy niya this week. Okay. Okay, energy mo this week. Sana hindi lahat. Sana hindi mo to energy, ano? Medyo hindi masaya. Ganyan. Or maybe din naman na doon ka sa sitwasyon mo na inihiwalay mo yung sarili mo sa isang sitwasyon. Kung kanino man yan. Ganyan. Energy mo rin dito, you're not stable no? Yan, there's unhappy situation, you're not stable. Pwede may mga unexpected change, pwedeng magkaroon ng mga problema when it comes to a work, money by this week, ganyan. May mga pag-uusapan siguro ganun, may mga sitwasyon na lack of success by this week also, ganyan. May mga sitwasyon na hindi magiging good sa'yo. Ganyan, hindi mag-fit. Halimbawa, may trabaho. Halimbawa, nagtatrabaho ka. Yung trabaho na yun, parang feeling mo hindi na to fitted sa akin. Yung relasyon na to, parang feeling mo hindi fit to sa akin. May mga ganun siya, parang hindi ka na masaya. Kaya parang napapagod ka o kaya ganun, hindi maganda actually. Yung nakikita ko sa'yo dito. And then also, yung iba dito, may pagpapabaya Yun, ang nakikita ko dito. Sana walang magkaroon ng sana hindi magkaroon ng pag-aaway o hindi pagkakasundo pagdating sa relationship, sa pamilya, or sa trabaho. Yun ang nakikita ko ha. And then sana rin, sa iba dito is, kasi pwedeng may mga pangako na hindi matutupad, ganyan, or may mga sitwasyon na hindi magaganap by this week. Yun ang nakikita kong energy mo. May mga sitwasyon ka na i-work it out. May mga sitwasyon ka na ayusin, kukumpunihin, i-develop, mamasterin, ganyan. May mga sitwasyon ka na yung parang kahit hindi ka na masaya, pero gagawin mo yung bagay na yun. Nandiyan ka sa point na yun. By this week, anong parating sa kanya? May mga sitwasyon na maaring gusto mo maging perfect, ganyan. Gusto mong maayos, parating kay Sagittarius. Dito, may separation yung iba, no? Yung separation. May mga, pwedeng, by this week also, pwedeng may mga maka-cancel or may ika-cancel ka. Yan. Either delay or cancel yan. By this week. Parating. Okay. The Wheel of Fortune and Wheel of Fortune. Bakit po lumabas po ito, Universe? Anong ibig mo sabihin?
Check natin. Check natin. Parating. Parating po. Kaalalayo. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. Kaya hindi maganda. May konting lungkot. Ako na nakikita sa'yo. Yan. Parating sa'yo, may malulungkot ka raw. May mga sitwasyon na may failure no? Ganyan. Parating sa'yo this week, may mag-fail. Siguro there's a goal. May goal ka siguro na nagagawin and then it will fail. Pwedeng gano'n. O may opportunity ka na gusto mong gawin pero mag-fail siya. Or pwedeng hindi man siya mag-failed, i-delay mo siya, pwedeng gano'n. O kaya naman, iibahin mo yung diskarte mo, iibahin mo yung strategy, pwedeng gano'n. No? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kung titingnan ko rin dito sa sitwasyon mo, magkakaroon ka na pag-isolate this week kung anong opportunity yung gusto mong tahakin sa buhay mo o kung ano yung gusto mong gawin this week o sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Yan. And then also parating sa'yo is may hihingi sa'yo ng tulong or may tutulong sa'yo. Yun na nakikita ko dito. When it comes to Wheel of Fortune kasi, good luck naman siya, pero sinamahan kasi siya nito. Sa nakikita ko dito. Sa iba dito, may marireceive kayo. Either a gift, tulong, or pera. Or ikaw ang magbibigay ng tulong, gift, or pera. Sa iba naman sa inyo, may konting sadness, there's a failure, may tao na disloyal, may tao na mangliling lang, pangliling lang, o magsisinungaling, pwede rin ganun, no? Ay, may pupuan na. May kakaramdam ka ng disappointment sa isang tao. Ganyan. Or pwedeng sa sarili mo, maaring madi-disappoint ka sa goal mo kasi hindi siya nag-success, or hindi siya na-achieve, or na-delay siya, or na-cancel siya, pwedeng ganun. Yan. Basta may mga disappointment, there's a regret, may nawala, sa iba sa inyo, tatahak daw kayo ng bagong direksyon sa buhay Or ito na yung time na kinakailangan mo na magdesisyon to change your direction. Kasi, nasa sayo lahat the Wheel of Fortune and the Wheel of Fortune. Nasa sayo na. May taong arugante. May taong magiging arugante this week. Pwedeng ito yung tao na tinutulungan mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng anak mo. Yan, pwedeng anak mo magsisinungaling o magiging arrogant siya, ganyan. Yan. Merong low energy situation ako na nakikita dito. Hindi ko alam kung may sakit ka or may taong may sakit in your part, ganyan. Yun na nakikita ko dito. So, yun. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ano dapat niya iwasan? May mga ganyan na iniisip ko. May kalungkutan O ikaw or someone may nalulungkot. Anong dapat niya iwasan? Okay. Okay, dapat mong iwasan. Tama naman. Okay, dapat mong iwasan, siguro na maging pasaway. Yan. O yung mga taong pasaway, iwasan mo. Iwasan mo yung pag-aalinlangan sa mga bagay na pwede mo nang umpisahan, gawin, simulang muli, or simulan na. Iwasan mo rin na hindi ka magbigay ng effort, hard work, sa mga bagay na gusto mong i-improve or sa mga bagay na you want to success. Iwasan mo panghinaan ka ng loob, iwasan mo hindi ka makapag-move forward or hindi ka makapag-focus. Siyempre, iwasan mo rin yung hindi ka mag-save ng money and not to think about the future. Kahit naman nag-iisip ka about something future, as sabi nga nila, 'di ba, kapag ginusto, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ang kulang lang siguro sa ating strategy. Kahit na sabihin natin sakto yung natin, kung may strategy tayo sa buhay, kahit pa 5 piso yan, 10 piso,
pagka na dumaan ng ano, madami din yan. Magiging ano rin yan, makakatulong yan in case of emergency, di ba? Yun. Pero nasa sa'yo yun. And syempre, iwasan mo yung ma-uncontrol ka. Yung mga poot, tamarin, conflict, malack of direction, yung mga bagay na need to fix. This is the time to fix, kumbaga, no? And then also, iwasan mo yung pagdudahan yung kakayahan mo, syempre. Yung pagdudahan yung sarili mo, sa mga bagay-bagay, matakot, magkaroon ng pagbabaya, sa sarili mo man yan, sa pera mo man yan, kanya kung sa sarili mo, syempre, need mo ng self-care. Mga kinakain mo, iniinom mo, o kailangan mag-walk-walk, mag-run-run, this is time to start to begin, di ba? Na kailangan mo maglakad-lakad, or any situation na pwedeng maka-good para sa sarili mo, to be stable. And then also, iwasan mo yung magkaroon ka ng distraction sa mga bagay na gusto mong gawin in life. Yung hindi ka makapag-let go. Yan, iwasan mo rin. Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta ang love ni Sagittarius? Devil to. Sabi ko na nga ba? Okay. May third party pala sa iba. Okay. Sa mga nagkahiwalay dyan, sa mga nagkahiwalay, na dito yung, yes, there's a chaos happen into your life, na stagnant yung isa sa inyo. Vice versa, no pointed name, hindi ko binanggit yung pangalan mo, kaya vice versa tayo. Naging toxic yung relationship na to. Maaring isa lang sa inyo ang nag-isip ng pagiging makasarili, sakim, masyado siyang natukso, or naging nakontrol siya ng sitwasyon, pwedeng ganun. And then also, isa sa inyo nagkaroon ng awakening. Yes, nagkaroon ng iba sa sitwasyon na to. Very independent kasi yung isa sa inyo. Kumbaga, gagawin ko yung mga gusto kong gawin. As long as masaya ako, nandun siya sa point na iyon. Nagkaroon ng mga boundary situation, in this relationship. Yun. Pero ang nakikita ko dito, they want peace. Or ikaw ito. They feel burden, yung situation na yun. Gusto ka pa rin niya kausapin, o gusto niya pa rin kayong magkaroon ng connection nitong tao na to sa nakikita ko sa kanya. Pero sana, sana hindi, wala na yung iba, yung isa, if ever, na yun. Kasi independent kasi siya eh. They want getting together pa rin sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Medyo, basta tatandaan mo palagi na wag kang papasok sa options. Kasi hindi rin maganda, di ba? Nasa sa'yo pa rin yun. Pero ang nakikita ko ito is gusto kanya kausapin. Gusto niya na connection. May tao nagbibigay ng payo sa kanya. Yun. Nandun naman siya na parang gusto niya kasing ipagtanggol yung sarili niya sa'yo. Parang siguro gusto niya mag-explain itong tao na to. Ganyan. About the situation in the past. Ganun. Parang nandun siya sa point na yun. Gusto niya i-explain yung sarili niya sa'yo. And then also, sa mga magkakarelasyon dito, sa mga magkakarelasyon, hindi ko lang alam kung sa part mo or sa part niya, may sakit? May sakit ka ba? O siya, may sakit siya? Kasi there's a stagnant situation. Ako na nakikita dito. Yun. There's a stagnant situation. Kung nagkaroon naman ng sakit, there's a recovery situation naman, pero parang mauulit siya muli. Either pagod lang siya, or pwedeng mauulit muli yung sakit na yun. And also, dito sa situation na to, sa mga iba naman, sa ibang magkakarelasyon naman, stagnant siya, there's a burnout, there's an anxiety situation, o may mga chaos na magaganap o mangyayari this week. Yan, may mga sitwasyon na magiging busy or hindi mapapakali, may mga stressful situation, may mga sitwasyon na makakaramdam ng toxicity, bulol si ate, yan, makakaramdam ng na feeling niya strap siya, ganun. Yun na nakita ko. Pwede rin dito na may tao na magsisinungaling sa'yo by this week. Either ikaw ang magsisinungaling o may ililihim or siya. Yun na nakikita ko dito.
may magiging may pagkokontrol din ako na nakikita in this situation. Sana ate good ba siya? Pero may mga sitwasyon daw na hindi ko na alam bakit kaya lumalabas siyang energy, Isa sa inyo yan kasi wala naman pangalan mo dito. Isa sa inyo energy, devil. Sana wala third party. Kung may third party to, sa iba kung there's, kasi dito sa lumalabas sa akin, may third party. Dito sa lumalabas sa akin, Sa iba, wala. Sa iba, yun related siya sa sa health issue, ganyan. Or related siya sa sa hirap. Sa iba dito, third party. Yan. Iba dito, busy-busyhan. May mga pagmumuni-muni, sa nakikita ko dito. Either ikaw may mga minumuni-muni ka or siya may minumuni-muni. Parang there's a recovering from, you want to recover from a difficult situation when it comes in this relationship. Parang nahadun kayo sa point. Kaya maaring you still stagnant. Maaring ganun This week, Sagittarius. Sa iba sa inyo, ay meron daw kayo mga bagong makikilala na tao. Yan, maaari magkakaroon ng mga dealing, magkakaroon kayo ng mga collaboration, may mga partnership situation, ganyan. Sa iba sa inyo, either dalawa, tatlo, apat, ganyan. May mga bago ka makikilala, or connection mo na talaga sila. Sa iba maaring kilala mo na talaga sila. Then, this time, magkakaroon ulit kayo ng ganun. And then also, meron tao dito, may taong babae, na gusto niya makipag-deal sa'yo or gusto kanya kausapin. Yun ang nakikita ko sa'yo. Dito And also, this week there's a good news situation happening to your life. May mga happiness, fulfillment, achievement, and abundance is coming also. Yun ang nakikita ko sa'yo. Sa iba sa inyo, 3 and 3. 3, 3, 3. Tatlo, 3, 3, 3 ka. Pangit. May taong naghihintay. Or maybe this is you. Basta dito sa sitwasyon, may taong naghihintay. Maybe this person is in a distance or nagkaroon kayo ng distansya. Or may distance kayo. Pwede nasa ibang baryo, ibang lugar, ibang bansa, pwedeng gano'n. Or nagkaroon kayo ng distance itong tao na to. Yun ang nakikita ko dito And then also, parang may paglayo o lumayo o malayo. Parang may sinasabing paglayo, lumayo o malayo. Parang ganon. O lumalayo. Pwedeng lumalayo, umiiwas, parang ganon. May tao kasi dito na parang ayaw makipag-usap, ayaw makipag-deal, ayaw makipag-connect, ganyan. Yun ang nakita ko. Also, nandito rin yung mga disagreement situation, may magtataas ang ego dito sa sitwasyon mo. Yan, or maybe ikaw ito, mataas yung ego mo, or someone is magtataas ng ego. Yun ang nakikita ko sa'yo. Handun din yung sitwasyon na may tao dito na parang may taong gustong makipagtalo sa'yo, or ikaw makikipagtalo ka sa kanya, or halimbawa sa trabaho, may ka-competitive ka, 'di ba? May competition na magaganap, maaring ganon. Yan, nakikipagmarunungan, nakikipagmagalingan, o mga ganun sitwasyon, 'di ba? Kung ano man yan. Yan, may mga conflict situation din, Meron din akong nakikita dito na, sabi ko nga sa'yo, 'di ba? May mga delay situation ka.
may madidelay sa'yo. May sinasabi rin dito na para may isang sitwasyon na biglang tumigil or nag-stop in your situation, parang ganun, sa nakikita ko dito. Yun. Tsaka may sinasabi magpapadoktor, hospital, or may mako-confine. Pwedeng sa part mo, pwedeng sa part ng pamilya mo, o pwedeng sa kasama mo sa trabaho. Kasi nandito yung workplace din ako nakikita. Basta may may maganon. May mga manifestation ka, no? Oh, you're thinking about something or you're manifesting about the shifting pagdating sa buhay mo, no? Sa nakita, ang dami mo ring kahilingan o may mga wish come true ka na gusto mong makamit, pero you're still searching. Kumbaga, nandun ka sa point na may mga bagay ka nasisiya sa atin, maghahanap ka ng katotohanan, may mga bagay na parang magiging urong-sulong ka, ganyan. You want to withdraw something or you want to retire with something. Yan, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa relasyon, or pwedeng sa mga bagay na ginagawa mo this time. Yun na nakikita ko dito kasi isa manifestation to eh. May mga sitwasyon din na you want to recover. Ganyan, ang nakikita ko dito. Yan, nagkakaroon ka ng pag-isolate dito. Universe, mangyayari to sa kanya. Mangyayari daw. Oo. Kumbaga, meron kang wish come true or meron kang manifestation na makakamit. Yan. You will enjoy the fruit of your labor. Malaki man o maliit ito. Ganyan. There's an achievement. Ako nakita siguro within the 3 days, 4 hours, 4 days, 4 weeks, 4 months, nangyari na or mangyayari pa lang sa iba. Pwedeng ganun. May mga hinihiling ka na makakamit mo. May mga getting together, ano. May magbibigay doon sa'yo ng payo. Someone blocking. Or meron kang binablock or ayaw mo kausapin. Or may tao na ayaw kanyang kausapin o ayaw o binila kanya. Vice versa tayo. Parang may ganun ako nakikita dito. Kasi parang someone want to connect. Ganyan. Okay. Uy. Yung iba sa inyo, may mga instant opportunity na darating sa'yo. Yan. May bagong panimula. Parang you will back from the basic, from the top, from the zero. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga bagong opportunity na darating sa'yo. May mga bago kang pagpo-focusan this time. Na dito rin yung sitwasyon mo na babalik yung iyong lakas ng loob. O so, paglaya sa isang sitwasyon sa buhay, there's a potential ending situation happen sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. Sa iba naman sa inyo, kasi pag-uusapan ka, din dito, may isang sitwasyon, meron ka daw na, sa iba, kailangan mo na daw magdesisyon para sa isang panimula ng buhay mo. Yun ang sinasabi dito. Kailangan mo na daw magdesisyon. Kailangan mo daw manindigan. May mga sitwasyon na hindi mo na huwag kang maghinayang, huwag kang mag-isolate. Kailangan sa'yo is to continue sa direction to find your goal. Paninindigan is needed ang sinasabi dito. You need to take good care to your life and huwag kang maguluhan. And then this time, sa next year, may nakikita ko sa yung bagong pagtahak ng journey sa buhay mo. Tatahakan ng bagong journey sa buhay mo. But the next year. Diba dito you have a travel, 8 days, 8 weeks, 8 months, or 3 months yan. Or by the next year. Ayan. O may mga lakad kayo. Malayo man o malapit yan. May mga taong galit or may taong hindi gusto, ikaw or siya sa'yo.
sila sa'yo. Vice versa. Arigatou namasay. God bless.